Hello mga apo, mga anak. Andito na naman si Lola Becky. O, isi-share ko lang sa inyo yung libro ko ulit. Chapter 3 na tayo. Okay? So, ito ulit, papakita ko lang cover. Yan, Lola Becky. Yan. Okay? Mga nakakatuwa at nakakaantig na kwento ng isang caregiver sa Amerika. Yun, yung 30 years experience ko dito. Hindi lang mga pasyente, pati caregiver, pakikisama sa caregiver, sa mga nurses na pumapasok sa bahay ng pasyente, sa mga, mga CNA, mga therapist, lahat, pati yung mga handyman, kasama yon sa loob, sa mga live-in. But anyway, basta marami akong mga experiences as a caregiver. Sa 30 anyos ba naman, imposibleng wala ka na naalala, di ba? I mean, honestly, nag-enjoy ako sa pagiging caregiver. Hindi lang doon sa pera, sa knowledge na natutunan ko. Matatalino ang matatanda. Okay, so ngayon, ang isa-share ko sa inyo, chapter 3, ang hiyaw sa hating gabi. Naks, hindi to gabi ng lagim. Okay. Live-in caregiver ako sa bahay na iyon. Tahimik ang lugar, magandang bahay, at mabait naman ang pamilya. Pero gaya ng maraming trabaho sa caregiving, may mga sandali na hindi nakikita ng iba ang tunay na hirap. Ang alaga ko ay isang matandang babae na may demensya at nasa hospice care na. Mahina na ang kanyang katawan at madalas ay hindi na niya maintindihan ang mga nangyayari sa paligid niya. May mga pagkakataon na kalmado siya, pero madalas ay sumisigaw siya kapag ginagalaw. Isang gabi, nandito ang kanyang anak. Nag-uusap sila at sabi ng anak ay lalabas daw sila para mag-dinner. Tahimik lang ako, naghihintay sa sala dahil kailangan kong palitan ng diaper ang kanyang ina. Hindi ko muna magawa dahil kapag narinig ng anak ang sigaw ng kanyang ina, agad siyang nag-aalala at iniisip na baka nasaktan ko ang kanyang mahal sa buhay. Totoo, di ba? Anyway, hindi naman niya alam na kahit gaano ako kaingat, sumisigaw pa rin ang matanda dahil sa kanyang demensya at sakit ng katawan. Kaya naghihintay ako. Tahimik akong nakaupo at nakikinig sa kanilang usapan habang iniisip kung kailan sila lalabas. Hindi dahil ayaw kong makita nila ang ginagawa ko, kundi dahil ayaw kong isipin nilang sinasaktan ko ang kanilang ina. Talagang maingat ka pagka ginagalaw mo, lalo na hospice care na yon. May pain na siya, ayaw naman nila pabigyan ng morphine. Okay. Mahirap ang ganitong sitwasyon sa caregiving. Kapag may pamilyang kasama sa bahay, natural lang na gusto nilang bantayan ang kanilang mahal sa buhay. Naintindihan ko yon, pero minsan hindi nila alam kung gaano kahirap ang ginagawa ng caregiver sa likod ng mga saradong pinto. Sa wakas, umalis din sila para mag-dinner. Pagkasara ng pinto, dahan-dahan akong lumapit sa kama ng matanda. Okay. Kasi maliliit ang letra, kaya meron akong magnifying glass. So, lumapit na ako sa kama ng matanda, okay? Sabi ko, nanay, papalitan lang natin diaper ninyo para mas komportable kayo. Sabi ko sa mahinang boses. Ano to ha? Tinatagalog ko to. Kaya kasi mas maraming makakaintindi kung tinatagalog. Though meron akong English naman. Anyway. Pero gaya ng inaasahan ko, nang galawin ko siya ay bigla siyang sumigaw. Nako, grabe, nakaka-nervous yun. Nagugulat din ako eh. Isang malakas na hiyaw ang pumuno sa tahimik na bahay. Saglit akong kinabahan. Kahit alam kong normal iyon sa mga pasyenteng may demensya, iba pa rin ang pakiramdam kapag gabi at tahimik ang paligid.
Minsan minsan nga naisip ko, paano kung marinig ng kapitbahay? Paano kung may tumawag ng pulis? Dahil akala nila may nangyayaring masama sa loob ng bahay. Pero huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong ipinagpatuloy ang pagpapalit ng diaper habang kinakausap ko siya ng mahinahon. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos din ang lahat. Tahimik na ulit ang kwarto. Inayos ko ang kumot niya at hinawakan sandali ang kanyang kamay. Makalipas ang ilang oras, madaling araw na. Sa katahimikan ng gabi, bigla na naman siyang sumigaw. Ang hiyaw sa hating gabi. Yun. Yun lang mga example ko, no? I mean, kasi yun ang na-experience ko. So, ito yung reflection, pagninilay. Ang trabaho ng caregiver ay hindi lang pagpapalit ng diaper, pagbibigay ng gamot, o pagtulong sa pang-araw-araw na gawain. Ito ay trabaho ng pasensya, pang-unawa, at tahimik na sakripisyo. Minsan, akala ng iba ay madali lang ang aming ginagawa. Minsan naman ay pinagdududahan pa ang aming intensyon. Totoo yun, di ba? Pero ang totoo, sa likod ng bawat tahimik na gabi, may caregiver na gising, nagbabantay, nag-aalaga, at nagbibigay ng dignidad sa isang taong unti-unti nang naliligaw ang kanyang alaala. At kapag narinig mo ang hiyaw sa hating gabi, tandaan mo na may isang caregiver na handang sumagot sa katahimikan ng gabi. Nandito lang ako. Naks! Anyway, hindi totoo yun eh. Hindi talaga madali ang pagiging caregiver. Ano? Depende pa yung sa case. Merong case na maayos, easy. Pero kahit ano, ang importante, nirerespeto natin yung pasyente at saka inuunawa natin. Saka yung ganong kondisyon na dementia, talagang kailangan mahinahon ka rin makikipag-usap sa kanila. Kasi kung hindi mahinahon ang pakikipag-usap mo sa kanila, mag-aagalit sila. Siyempre, ma-agitate sila. Boss sila eh. Isipin mo, boss sila. Kaya, palagi niyong iisipin, pag nag-aalaga kayo ng matanda, andun lagi ang respeto, gagalangin talaga ninyo. Tsaka, bawat kilos na gagawin ninyo, nagpapaalam kayo, at saka nagipag-usap kayo na maayos. Okay, mga anak, yan ang chapter 3. So, abangan nyo yung chapter 4. Anyway, thank you so much. Maraming salamat sa suporta. God bless us all. Bye. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay